Sasali si Fiona sa marathon. Das ist gut. Eine Gulaschkanone. Grabing support ng mama at papa ni Fiona. Todo support. Wow, tapos na si Fiona. Galing ni Fiona. Ay! So, ngayon, ang gagawin namin ni Martin, mag-einkaufen, mag-grocery. Dahil weekend ngayon, siya na naglagay dyan. Kay marami na naman kaming sa uli. Punuan na naman ang auto natin. Sa mga isa sa uli nating. Ang dami. Pera na naman. Pera na naman. Tag 25 cents ang isa nito. Wie viel ist das in peso? 25 cents siya. 17, 18. So, isa nito, 18 pesos daw. 18 or 17 pesos. Makuha mo. Pag sa uli mo to sa doon sa machine sa mga supermarket dito. Ang dami. Pera na yan. Lahat ay pera. Ang dami na naman ito. Haben wir alles? Glaube. Die kleine Flasche da oben, das glaube ich schon. Wo hast du das gefunden? Was? Die kleine Flasche. Keine Ahnung, stand da. Ja, mach besser weg das Flasche. Tapos na kaming mag-grocery. Yan na yung nabili natin. Brötchen. Jetzt warte ich es ein bisschen schwer. Hintay ko muna si Martin, bumili siya ng tinapay. Alam po ba ninyo, nandito kami ngayon sa lugar kung saan pinanganak si Fiona. Uy, dito mo ko eh. Dito kami sa Attendorn dahil merong dadaan si Fiona sa red carpet. Nandito pala kami sa Attendorn dahil meron dito ang Stadfest. Tungkol siya. Wow, Martin. Yo, Martin, oh. Parang sakit yung likod mo maglakad sa red carpet, Martin. Wow. Martin on Fiona. Bunggo naman ang ano nila dito. May pa red carpet man sila eh. Dito pala, ito yung Attendorn po. Ito po yung lugar nila, nila Uma. Dito po si Uma pinanganak at dito siya lumaki. Lumipat lang po siya doon sa Plettenberg dahil nga yung papa ni Martin taga Plettenberg. Bali magkalapit lang na city. Ganon po yun. Makin na. Ako pa for Halloween. Tama. 15 euro. Tama. Balik na kami dito. Dito sa side, wala na. Punta tayo doon sa pinakagitna. Merong doon live band. Tulad din sa Plettenberg. Welche Farbe? Pink? Okay. Oh, schön.
Oh, pero at no ikat si mabiyate na katse, minu? Lily. Mili? Tante Mili. Si Michelle adik kasi sa anime ba? Kaya mahilig siya sa ganyan. Nagdodrawing nga siya ng mga ganyan. Wow. Meron din sila dito, oh, mga key holder, anime, Dragon Ball. Ito pa, oh, ang ganda ng ano nila. Kitchen. Schön, als ich noch klein war, ich mag das sehr gerne, Schatz. Oh, das ist aber, da wird aber so schnell kaputt. Uwi na kami. Nanood muna kami ng live band doon. Daming tao. Balik na kami sa auto dahil sobrang lamig. Ang Plettenberg nung city festa nila, mainit. Sobrang init noon. August 31 pa yun, ngayon September na. Sobrang lamig. September 13 dito. Sobrang lamig, grabe. Nanginit na yung paa ko. Maganda sana yung live band ba, kaya lang sobrang lamig na ng paa ko. Ginoo ko. Si Martin din, nanonood din siya, giniginaw na kayo. Suot niya, oh. Ako, nakadalawang ako. Meron pang, pero yung, yung paa, sobrang lamig. Lang dito, nag-start na po yung autumn, kaya sobrang malamig na po talaga siya. Nakauna po yung heater sa bahay. Dahil yung mga anak ko, grabe, mama, ang lamig-lamig na. Na sila. Nakadalawang kumot ba? Double-double. Sobrang lamig. Guck mal, sag mal dein Katze. Oh, schön. Das wird Lily. Zeig Mama mal. Ay, ganaw ko. Mga security, oh. Nagko-control sila sa mga tao dito dahil nga may nangyari kasi dito, bago lang. May nang lalaki na naksak. 3 ata yung patay. Ginawa ko. Kaya kinokontrol na nila yung mga festa-festa sa city. Bago lang nangyari, last month lang. Ang ganda ng mga damit ng mga bata. Mahal to, branded to. Kaya mahal tong mga damit na to. At po, maganda. Kakain kami dito sa Italian restaurant. Umbracher, alkoholfreies Bier. Hui. Für Trinken will ich dann ein alkoholfreies Bier. Alkoholfrei. Kasi na ay nag-trinke for Fiona, bestel na, weißt du? Kakao? Also meine siya 64. Ich will dann noch ein Kakao. Kain tayo ng spaghetti na merong seafood. Dann bin ich fertig mit allem. Nako tayo, dito kami Atin, drink ma, das ist lecker. Bitch. Drink ma. Teilen wir. Okay, Schatz. Fiona, was ist da? Pauwi na kami. Tapos na ang party-party dito sa atin doon. Next year ulit. Katulad sa Plettenberg. Tapos na din. Next year ulit. Ito naman simbahan dito. Catholic na simbahan yan siya. Nakita ko pala yung kaibigan ko, si Angie. Pilipina din. Matagal na kaming din nakita nung nung binyag ni Fiona. So, 8 years na.
Ngayon pa lang kami nagkita ulit. I'm gonna do a Ang tagal na. makeover. Siya yung kaibigan namin noon kasama nila Gemma, nila Stephanie. At ano yan? Tawag yan eh. Mayroon din siya, may asawa din siya. Ano? May asawa din siya taga-Greece. Yata yung asawa niya. Oh. Ayun. Now listen, wir beide so gehen, okay? Auf den Red Carpet. Doon na, dala niya yung binili ko doon sa tinda. Siya yung pinabit-bit ko. Pag naalala niya yan na may bit-bit siyang plastic, bigay niya yan sa akin. Hindi pa niya alala eh. Ang bilis ng panahon, bukas, Lunes na naman. Paano na naman? Trabaho na naman, pasok ng mga bata. Alam pa ba ninyo? Nung Biyernes pala, hindi ko naikwento sa inyo na may emergency na naman sa amin. Pumunta na naman doon ang ambulansya at yung doktor. Dahil si Uma na naman po. Ay, nako. Tapos hindi siya nadala sa hospital kasi ayaw niyang sumama. At hindi man, kumapi na. May corruption. May corruption. May Gesicht ko. Ich muss aber fliegen. At hindi siya madala dahil ayaw niyang sumama. As in, ayaw niya. Galit na galit siya, ayaw niya. Tapos hindi siya mapilit. Pag ang pasyente daw kasi ayaw daw. Si Martin kasi wala pa siya yung yung right na siya magdesisyon. Hindi pa nagawa. Kailangan pala yung punta pa sa abogado na siya na magdesisyon kay Oma. Pag sabi ni Oma, ayaw kong pumunta doon sa hospital, si Martin na magdesisyon, pwede siyang pumirma. Kaya asikasuhin niya yan, mag-ano kami sa lawyer. Buti na lang yung, meron kaming kaibigan na lawyer ba, siya yung asikasuhin namin. Magbayad lang kami, syempre bayad no, libre-libre no. Yun ang plano namin. Kasi, pag may mangyari ulit, ganyan, tapos kailangan talaga siyang dalhin sa pag may mangyari ganyan ulit, tapos kailangan talaga dalhin ni Uma sa doktor, sa hospital, pag ayaw niya, hindi naman yun pwede. Lalo na pag emergency, di ba? Hindi naman pwedeng hindi siya sumama pag may emergency, di ba? Kaya kailangan asikasuhin talaga siya ni Martin. Dahil kung mangyari ulit, tapos wala pa yun. Ngayon, nasa bahay na po kami ni Fiona. Mainit talaga sa labas. Sana ganito yung palagi yung panahon sa Germany, hindi masyado. Yung init ba yung tama lang, hindi malamig. Mas gusto ko ganyan. Tapos kung mag-snowman sa Pasko lang. Kasi po, alam po ba ninyo, pag dito sa Germany kasi pag tinglamig, magastos. Kailangan mo bumili ng oil sa heater mo. Saka halos lahat talaga ng kwarto sa bahay, naka-on yung heater, diba? Tapos, ang haba pa naman ng panahon na malamig dito. Ilang buwan din. Parang sa summer din. Karon kwento po tayo. Kwento ko po sa inyo. Kainin muna ko isa dito. Tikman ko muna ba? Tikman daw. Parang hindi nakatikim ito. Isa lang. Kwento ko po sa inyo nangyari kay Uma nung Biyernes. Isa lang. Tikman natin. Isa. Ngayon, ikukwento ko na po sa inyo. Yung Biyernes po, si Uma, pagkatapos niyang kumain ng kanyang tinapay. Biyernes po yun, mga alas 8 na, magtrabaho na sana si Martin kasi panggabi siya nung time na yun. Yun yung time na, si Fiona, nagsali ng marathon ba? Kasi tinulungan ako ni Martin na pahigain si Uma sa bed. Ngayon, nung nakaupo si Uma dun sa toilet niya, nung tinaas na ni Martin yung ni Uma, yung machine niya ba, yung tulong sa amin na karga kay Uma pa punta sa bed. Hindi ko masyadong nakita yung sa loob ng niya, kung saan siya saan yung dumi niya. Sabi ko kay Martin,
Parang ano si Uma, parang yung basa na naman yung dumi niya ba? Sorry po sa kumakain. Hindi siya na po sa kumakain. Kailangan ko itong kailangan ko itong isaktong detalye lahat ba? Nung pagtaas na ni Martin, ano ko na sana yung puwet ni Uma, linisan ko na. Nabigla po ako dahil may dugo. Yung ano niya, yung tissue. Tapos nung pagtingin ko doon sa loob, saan yung dumi niya, sabi ko kay Martin, teka lang. Parang, ano to, parang nabigla ako ba at nagpanik agad sa nakita ko doon sa loob ng ano niya. Kasi dugo po, ang daming dugo. Okay lang sana kung mga konti lang ba, parang nakaihi ka lang ng konti, o para yung, basta ang dami po niya. Hindi siya normal. Sabi ko kay Martin na magtawag siya ng emergency dahil kasi nung pagpunas ko na sa puwet ni Uma, tumulo yung dugo. Hindi ko saan kung sa puwet pa siya lumabas or sa harap niya, sa ano ba, kung saan siya umiihi. Kasi po si Uma po, yung matris niya, lumalabas po kasi yan siya pag nakaupo yun siya dyan. Kasi normal lang po daw yan sa mga matatanda na. Noong na-hospital po yan siya, sabi kasi ng doktor, pwede daw yan maoperahan. Pero sa edad kasi ni Uma, ano na ba, parang delikado na. At saka, pabalik din niya, labas din daw yan ulit. Kaya, ano nilang, tinuro na lang sa doktor namin kung ano yung gagawin namin. Hindi naman daw yan delikado. Normal lang talaga daw yan sa mga matatanda na tulad kay Uma na hindi na naglalakad. Lumalabas po siya. Kaya, nung na-hospital po yun siya, pinasok, parang pinasok siya sa loob. Tapos, ngayon, lumabas na naman siya dandahan. Sabi ko, baka doon nanggaling yung dugo. Siyempre ako nag-alala dahil, okay lang sana kung kunti lang dugo, no? Tapos, nung pagpunas ko sa puwet, tumulo pa yung dugo. Hindi ko talaga alam kung saan. Sabi ko kay Martin, sige, magtawag ka ng emergency. Tapos ako naman, nagpanik. Si Uma naman, tinanong ko siya kung may sakit sa kanya. Wala naman daw. Hindi siya umihi nung time, hindi siya nagdumi nung time na yun. Dugo lang talaga yun doon. Di ako, nabigla po talaga ako. Tumawag agad si Martin ng emergency kasi, di ba yun normal yung gano'n? No? Pag gano'n kasi, may something na hindi normal sa loob ng ano mo. Sabi ko, baka galing sa matris ni Uma yung dugo kasi nga lumabas siya. Sabi kasi yan ni Uma sa akin, nung palagi ako nagpupunta ng OB-GYN ko noon, sabi niya, siya daw, hindi daw siya talaga pumupunta ng mga doktor, sa doktor niya, kung may sakit ka, sakit likod, yan, pumunta siya sa doktor. Pero yung sa doktor ng mga babae ba, yung OB-GYN ba, hindi pumupunta si Uma niyan. Nag-check up, hindi daw. Sabi niya, kung palagi kang pumupunta, may makikita sa'yo. Kaya hindi daw siya pumupunta noon. Kaya pinagsabihan niya ako, pakita ako pala palaging pumupunta ng doktor. Sa palaging punta mo, may makita na yan sila. Sabi niya sa akin, baka may sa matris mo ba, problema sa matris mo. Si Uma yan ang sabi niya sa akin nung hindi pa siya nagkakasakit ba. Baka siguro may problema siya sa matris. Malay natin ba kasi may dugo. Sabi naman ng doktor, yung dugo na yun, galing yun sa anal. Basta sa tiyan daw yun. Ngayon, tumawag kami. Una, pumunta itong taga-ambulansya. Ayaw mang sumama ni Uma. At pumilit talaga siya na ayaw niya, nagsigaw, nagalit na siya. Grabe yung kapit niya doon sa bed niya na hindi siya madala ng dalawang lalaki. So, sabi naman ng lalaki, nung taga-ambulansya, hindi nila mapilit yung pasyente. Pag ayaw daw, hindi nila mapilit. Kaya yun, pumunta yung doktor, para yung doktor ang magdesisyon kung delikado ba yung dugo na yun or something na, Sabi naman ng doktor, kung aabot daw yun ng 2 days, nag-bleeding talaga, yung bleeding ka palagi, hindi na yun normal. Pero pag ganun lang daw, obserbahan lang daw namin. Buti naman po, hindi naman siya naulit na, nung gabi lang yun. Tapos ngayon, sabi ng doktor na dapat kung maulit, hindi na antayin. At ang problema kasi ngayon po, wala kasi si Martin na hindi pa siya na magdesisyon kay Uma ba. Siya na magpirma kung katulad nung Bernice na ayaw sumama ni Uma kahit kailangan na dalhin siya sa hospital nung time na yun dahil emergency yun,
ayaw niya sumama. Sa sunod, si Martin na magpirma. May right na isang. Kahit anak si Martin, kailangan pa rin yung, yung galing sa lawyer, yung may talaga. Yun ang asikasuhin ni Martin ngayon. Kasi nga si Uma, may sakit na dementia, may demensya, tapos hindi na niya alam yung mga nangyayari. Kaya yun yung gagawin ni Martin. Kaya hindi siya nadala. At buti na lang at hindi naman din na ulit-ulit yung dugo na yun na lumabas. Tapos kanina po, napunta ako sa doktor namin. Kasi yung doktor namin alam yung lahat, yung mga about sa, yung lahat talaga nangyari sa buhay namin, yung mga sakit-sakit sa katawan namin, lalo na kay Uma. Sinabi ko sa doktor namin kasi nagpunta nga ako kanina dahil masakit tong braso ko. Hindi ko to halos magalaw dito. Sa pagtulog ko ba, matagal yung position ko dito na side. In-injectan ako kanina ng pampawala ng sakit. Pero ngayon sakit. Sabi ng doktor, hindi naman daw siya makatulong ng ilang oras. Madali lang mawala din yung gamot. Kaya inom na lang daw ako mamaya ng gamot ko. At kung gusto ko bukas pumunta doon, tusok ulit, pwede daw ako pumunta doon. Ayun po. Kuninto ko yun sa doktor namin. Kasi yung doktor namin pumunta dito nung Biyernes ng umaga. Bisita lang si Uma, baka okay lang si Uma. Gusto lang makita yung pasyente, kung binibisita nila pala, minsan yan si Uma. Tapos sabi ko sa doktor namin, nung pagkagabi nung time yun na pumunta siya dito, nandun yung ambulansya, nandito yung doktor. Sabi ko dahil kay Uma na maraming dugo na lumabas sa kanya. Sabi naman ng doktor daw, pag galing daw sa dark red daw yung dugo. Hindi naman kasi siya dark red. Parang maliw. Siya ba? Tapos sabi ng doktor namin baka sa hemorrhage daw. Yun. Siguro may ako na doon siguro galing yung dugo. Dahil si Uma nga nakupo nga na yung matagal dyan sa toilet niya. Tagal kasi yan siya matapos. Yun ang namin. Namin sa kanya dahil matagal yan siya matapos. Sana nga hemorrhage lang yung dugo na yun, hindi yun galing sa mga dito sa tiyan niya. Usurbahan pa yan siya, pero namin siya, ipa-check up niya namin siya pag natapos na yung yung kailangan na matapos na yung si Martin na talaga ang magdesisyon sa kanya, magperma sa kanya kung ayaw niya. Kaya yun ang kailangan tapusin ni Martin. Sana kasi po, ganyan, Pag emergency naman daw, kasi emergency na kailangan siya dalhin sa hospital, hindi naman daw yun kailangan dalhin siya. Yun lang, yung nangyari nung Biyernes lang, na ganun yung sitwasyon. Pero pag 50-50 na yung pasyente, di kailangan talagang dalhin nun. Kahit wala ka pa yung galing sa attorney na Polmac ang tawag niyan dito, yung ikaw na ang sa mama mo ba. Kaya yun po yung asikasuhin ni Martin. Sa bangko, sa lahat, may right na sa Martin na magkuha ng pera, ganyan. Kung utusan siya ni Uma, pwede na siya maka-withdraw. Pero doon lang sa yung sa magpa-doktor, hindi pa. At meron na sana yung nagawa noon nung na-hospital si Uma nung inoperahan siya sa puso niya. Kaya lang, hindi naman alam kung sinong doktor yun ang nag-opera sa kanya. Bali yun ang witness. Hindi naman din nila alam kung sinong doktor ang witness nung time na yun. Sabi niya yung doktor na pumunta dito nung Biyernes, magkuha na lang talaga ng bago na yun talaga yung maggamit anytime kung may mangyari kay Uma. So yun na lang gagawin ni Martin. Kaya yun po yung ni-share ko po sa inyo. Ikaw ba naman makita ng dugo marami, Hindi ka magpanik. First time ba yun nangyari kay Uma? Okay lang sana kung kunti lang. Ang dami kaya. Yung niya. Basta ang dami po. Pati si Martin nagpanik kasi hindi man yun normal. Pero gusto ko po talagang ipa-check up si Uma sa matris niya, ganyan. Para masigurado ba kung okay lang yung matris niya. May maawa ka ba kay may edad na, tas ang dami pang gamot ni may sakit pang dementia, tas mayroon na namang bagong naramdaman. Diba, maawa ka sa ganyan ang sitwasyon. Ako naman na nag-alaga kay Uma, ako magpanik talaga palagi. Puti na lang nung time na nandito si Martin. Pag magtrabaho na sana siya, hindi na siya nakatrabaho dahil nga na-stress na at na-start na yung trabaho niya. Sabi niya, buti na lang Bernice na yun. Bernice pa, kasi panggabi siya nung time na yun. Sabi niya, okay lang naman daw, sabi sa emergency, okay lang naman yan sa company. Kaya hindi na siya trabaho. Kaya nung Sabado, hindi kami gumala ng malayo. Dito lang kami malapit lang. Napunta kami ng festa sa city dito sa Atindorn. Malapit lang yan sa amin.
mga 15 minutes lang ata. Hindi na kami malis kaya ayaw namin na maulit ba. Pero hanggang ngayon po hindi naman naulit na. Kaya hindi ko talaga alam kung sa hemorrhage yun, kung galing yan sa matris na dugo. Hindi ko alam. Basta kailangan matapos na talaga yung ano para mapa-check up yan si Uma. Pero kailangan kasi siya dalhin sa hospital ngayong naman tawag yan. Kung matapos na yun dahil yung sa puso niya ba, yung battery ba, kailangan siyang i-control time. Nung nung last month pa sana yan hindi nagawa kasi nagkasakit yung doktor dito sa hospital dito sa amin. Kaya bahanap kami ng ibang doktor. Yan ang problema. Ang hirap-hirap ng ngayon ba na mga ganyan sitwasyon bitaw. Yung mga doktor may sakit, hindi mo basta-basta madala yung pasyente doon. Magpunta ka pa sa ibang city. Tapos sana makakuha ka ng agad-agad na appointment. Hindi naman. Dahil, syempre, di ka taga doon. Priority nila ang mga taga doon na lugar. Tapos, okay lang, kung lang sana kung emergency na talaga. Kasi kasuhin ka naman. Pero pag check up lang, yun ang problema. Kayo lang po yung ni-share ko po sa inyo na about kay Uma, na nagpanik kami. Grabe yung takot namin ni Martin. Baka na naman. Pero hindi talaga siya nadala nung time na yun. Grabe, nagmura talaga si Uma nung time na yun. Nandito yung mga pero naintindihan naman nila dahil alam naman nila na may sakit si Uma. At grabe yung hawak niya doon. Minsan, alam pa ba ninyo minsan? Sinasabi niya, gusto kong pumunta sa hospital kasi masakit yan, masakit dito. Pero noong time na yun, ayaw niya talaga. Ayaw niya, kahit ano pang pilit mo, ayaw niya. Kaya wala tayong magawa pag ayaw niya. Buti lang naman at hindi naman nag-continue na nag-bleeding ba. Kasi delikado ba yan yung mag-bleeding ka ng continue. Try ko ba yan, no? Nung nagka-problema ako sa matris ko, yung kumapal ang ng aking matris pa. Umabot po talaga ng 3 weeks na nag-bleeding ako. Ang lalaki ng dugo na lumabas. Yung talaga ba, buo-buo. Sabi ng doktor, sabi ng ubigay, kung pag umulit yan, huwag ko nang hintayin na. Akala ko kasi dahil lang yun sa mayuma, may mayuma kasi ako. Kasi sabi kasi nila, pag may mayuma ka, mag-bleeding ka. Yun na yung nakita ko minsan sa po yung ikwento ko po sa inyo about kay Uma. Grabe yung natin ba, minsan sa stress sa buhay, yung stress ba na hindi natin inakala naman. Tapos ginawa ko, malito ka ba? Hindi mo alam kung wala lang si Martin nung time yun. Grabe yung siguro yung panic ko at nervous ko nung time kasi hindi kasi po normal. Kung pwede ko lang picturean sana yung dugo, pakita ko sa inyo. Pakita ko po sa inyo. Maski kayo, masabi niyo talaga na hindi siya normal. Yan ang po munang ma-share ko po sa inyo ngayon. Maraming salamat po sa inyong palaging panunood, sa walang sawang suporta po sa akin, at sa lahat ng bumati sa akin ng aking kaarawan at ng anniversary namin ni Martin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo. Bye!